Ang naging laban, Duterte Marcos. Di ba? At tingin ko naman, ang punot dulo nitong mga kaguluhan na ito, dahil gustong manatili ng Marcos na after BBM, sa kanila pa rin ang poder. Kaya anong ginawa? Nung una, People's Initiative. Dahil malakas si BP Sara, kung magkakaroon ng eleksyon, di parliamentary, para ang boboto na lang yung mga congressman, yung mga representatives. Nung hindi umubra yun, impeachment na. At dahil dyan sa impeachment, na-incentivize yung mga congressman na bigyan ng mga bilyong-bilyong alokasyon, kaya naging sunod-sunuran. Di ba? Yun naman ang nangyari. Hindi ko hinusgahan. Kung may kasalanan o wala, si BP Sara, depende yan sa ebidensya. Pero kung tutugis tayo ng pagkakamali, hindi yung, parang ang ginawa natin parang ginawa nila, the end justify the means. Kahit na mali yung paraan, basta mapabagsak si BP Sara. Di ba? Yun yung ginawa nila. Kaya ano nangyari? Yung sinasabi nilang pagkakamali, pagkukulang, kasalanan ni BP Sara, lumalabas yung ginawa nila, mas malaki pa. Bakit mas effective yung kay Pangulong Duterte kaysa ngayon? Ngayon wala namang policy. Ano bang ginagawa tungkol sa so wala naman Pinuli na kahubad. Kaya nga, ibig sabihin, paano mo ikukumpara yung wala sa meron? Dati merong policy. Sa tingin ko, mali yun dahil may mga tinatamaan na inosente. Ngayon, walang tinatama ang inosente, pero marami naman ang delikado ang buhay na dahil sa pagdami at paglaganap ng krimen at drugs dito sa ating bansa. Ganon. Pero kay BP Sara, lagi nilang sinasabi, accountability, doon sa 125 million na Sabihin nyo nga yan kung... Kasi nga, ang nangyayari sa ating bansa, na sa halip na intindi ng mga leader natin, yung kapakanan ng mga mamamayan, yung napakaraming problema, ang iniintindi natin yan ang sama ng yan ang, pardon me for saying yan ang sama ng political dynasties. They are not fighting for us. They are fighting for the supremacy of their political families. Ang naging laban, parang Duterte Marcos. Di ba? At tingin ko naman, ang punot dulo nitong mga kaguluhan na ito, dahil gustong manatili ng Marcos na after BBM, sa kanila pa rin ang poder. Kaya anong ginawa? Nung una, People's Initiative. Dahil malakas si BP Sara, kung magkakaroon ng eleksyon, di parliamentary, para ang boboto na lang yung mga congressman, yung mga representatives. Nung hindi umubra yun, impeachment na. At dahil dyan sa impeachment, na-incentivize yung mga congressman na bigyan ng mga bilyong-bilyong alokasyon, kaya naging sunod-sunuran. Di ba? Yun naman ang nangyari. Hindi ko hinusgahan. Kung may kasalanan o wala, si BP Sara, depende yan sa ebidensya. Pero kung tutugis tayo ng pagkakamali, hindi yung, parang ang ginawa natin parang ginawa nila, the end justify the means. Kahit na mali yung paraan, basta mapabagsak si BP Sara. Di ba? Yun yung ginawa nila. Kaya ano nangyari? Yung sinasabi nilang pagkakamali, pagkukulang, kasalanan ni BP Sara, lumalabas yung ginawa nila, mas malaki pa. Di ba? Ganun ang nangyari. So, it's, talagang labanan yan ang pinakamahirap kung anong nangyayari sa ating bansa for so long. Pero kung kanino ka mas naniniwala? Kanino ka mas naniniwala? Kay Marcos o kay Sara? Kanino ka mas naniniwala? Hindi, alam mo, yan ang yan yung, pagka sinabi mong, kanino ka naniniwala, parang, na yan, personality. It's a question of personality. Para sa akin, ang pinakamahalaga, kaya umuulad yung mga bansa, policy. Polisiya. Halimbawa, kung may policy ang isang kandidato, merong policy siya na naniniwala ako, merong policy rin siya na hindi ako naniniwala. Kaya nga ako ang minority, para pag naniniwala ako, okay, sama ako dyan. Pero kung hindi ako naniniwala, laban ako dyan. Di ba? Parang gano'n. Bakit natin nuhusga na kanino ka naniniwala? Depende yun sa ginagawa Sa particular na ginagawa ng isang tao. Nung panahon ni President Duterte, binatikos ko dahil dun sa war on drugs. Hindi ako naniniwala. Binatikos ko. Pero walang personal. Walang personal sa akin. It's a policy decision. It's a policy decision. At ako,
pag nagbatikos ako sa isang polisiya, meron akong alternative. Gaya nung nakaraan, nung pinatikos ko si Presidente Duterte sa war on drugs, sabi ko, bakit wala pang nangyaring matagumpay na war on drugs na gumamit ng violence sa buong mundo? Anong ang ginawa nila? Doon sa, for example, sa Portugal, napakaraming doon, addict. Anong ginawa nila? Inopen nila. Yung mga kumpanya, pagka tatanggap ka ng nagre-rehabilitate na addict, kalahati ng sweldo, sagot ng gobyerno. So nabawasan ng malaki yung after ilang years, nabawasan ng malaki yung drug addict population sa Portugal. So meron akong alternatibo na ipinapahayag. Hindi ko kinikriticize na masama kang tao. Sinasabi ko, tingin ko mali yung polisiya mo. Ito yung tingin ko yung tama. Oh, di ba? So gano'n naman dapat ang mangyari sa atin. Dapat di ba dapat tayo mag-usap na intelligently? Hindi yung magbastusan. Oh, DDS, yung mga DDS bobo, yung mga dilawan, nakala mo santo. Di ba? Hindi naman dapat gano'n eh. Kasi ito, alam naman ng lahat at kahit po ordinaryong Pilipino, ramdam ito. Kasi sinabi nyo na yung tungkol sa war on drugs. Alam natin na nung nakaraang administrasyon, mas naging ligtas ang bawat Pilipino. Yan ay fact. Hindi po yan pwedeng ipagkaila dahil Pilipino magsasabi sa ating lahat na noong time na yun, maaari ka makalabas ng ligtas. Tama. So, hindi po ba ibig sabihin nun, effective ang ginawa ni Pangulong Duterte? Hindi, ang sinasabi ko, effective yon pero meron ding collateral damage. Di ba? At hindi mo naman sabihin, effective yan. Di bali nang may mamatay na yung inosente. Di ba? So, ngayon, bakit mas effective yung kay Pangulong Duterte kaysa ngayon? Ngayon wala namang policy. Ano bang ginagawa tungkol sa so wala naman eh. Inuli na kahubad. Di ba? Kaya nga, ibig sabihin, paano mo ikukumpara yung wala sa meron? Dati merong policy. Sa tingin ko, mali yun dahil may mga tinatamaan na inosente. Ngayon, walang tinatama ang inosente pero marami naman ang delikado ang buhay na dahil sa pagdami at paglaganap ng krimen at drugs dito sa ating bansa. At number one naman talaga sa buong mundo, ang pinaka malaking dahilan ng drug dependence ay poverty, kahirapan. So dapat nakatuon sa bukod dun sa paghihigpit. Pwede naman maghigpit na walang patayan. Sa aking tingin, pwede maghigpit na walang patayan, pero nakatuon din sa pagbibigay ng pagkakataon dun sa mga pinakamahihirap na magkaroon ng mas maayos na buhay para hindi maging drug dependent. Pero napag-usapan na rin kung yung drugs. Kayo naniniwala ba kayong addict si Marcos Jr.? Kasi po, sundan ko na po ito Kasi po ngayon may lumabas na balita na nire-require ng Supreme Court na sumagot si Bongbong Marcos tungkol sa kanyang health. Ibinigyan po siya ng 10 taon. Ay, 10 araw, sorry. 10 araw para sumagot. Wag naman sa 10 taon. Baka hindi na umabot yan. Banat ba eh? Hindi nga natin alam kung aabot ng 2028 yan. Hindi. Ito talaga. Di hayaan natin na sumagot si Pangulong Marcos. Kasi ako naman, wala naman akong talagang direct knowledge kung ano yung kalagayan ng kanyang kalusugan. Wala akong direct knowledge kung may maraming chismis, pero mahalaga talaga na di-disclose ng presidente yung state of health niya dahil nakasalalay sa pamumuno niya, maayos na pamumuno niya kung meron siyang maayos na kalusugan at kaisipan. Pero ayoko mag-conclude. Kung ito mabalikan natin, yung sinabi nyo na pamumulitika na itong mga patungkol kay VP Sara sa impeachment, no? Anong masasabi nyo dun sa mga congressman or mga partido or yung mga followers na kulay na maingay pagdating doon sa confidential funds ni VP Sara samantalang tahimik doon sa mga confidential funds ni Bongbong Marcos na napakalaki ng mga sekretary, etc. etc. Well, kaya nga, ang nangyayari talaga, kampihan. Kampihan talaga.
At alam naman natin na incentivize sila nung 19th Congress, billion-billion yung mga alokasyon. At siguro ang katwiran nila, kung marami akong madala sa aking distrito, mananalo pa rin ako. And it's to the best interest of myself and my district na dito ako dahil madami akong madadalang biyaya. Hindi ko katulad na wala akong madadalang biyaya. Pero papaliwanag ko naman sa mga kababayan ko na kailangan ko ipaglaban to dahil nakataya dito, hindi yung pang isang araw, 2 araw, pang isang linggo, o pang isang buwan yung biyaya. Nakataya dito yung kinabukasan ninyo, kinabukasan ng mga anak nyo, kinabukasan ng bayan natin. O tama kayo, Kong, kasi sasabihin, ang nangyayari po kasi, kung susundan ko yung linya ng sinasabi ninyo, parang magbulag-bulagan na lang ako doon sa mali, sumuporta ako sa mali, basta yung distrito ko, yung syudad ko, maiuwian ko ng proyekto. Para sa akin, ang mahalaga sa akin, tama yung ginagawa ko. At kung kapalit nito, yung posisyon ko, okay lang. Basta tama yung ginawa ko. 65 na ako. Hindi naman siguro ako abot ng 100 years old. pero Kong, balikan natin yung kasi related din sa sinabi ni Coach Oli, yung kay Romualdez. Ang basa nung iba, para bang ayaw niyang sabihin lahat o i-tell all lahat, parang ang dating, iniligtas lang niya yung sarili niya for parang... Hindi, it's a threat. Don't touch me. So still, it's not really for the country, but for himself. Yes, of course. It's for himself. Oo, parang sinasabi niya, alam niyang may mga kabulastugan nangyayari, ilalabas ko to. Para pag It's a threat. kinantinyo ko, ganun na. So kayo po, bilang To congressman, protect himself. Kong Erice, kayo bilang congressman, pwede niyo bang i-compel or sabihan itong si Matagal ko na Martin sinabi. Matagal ko na sinabi yan. Ang sinabi ko, ang may pangunahing responsibilidad ay ang Pangulo na maimbestigahan ito sa pamamagitan ng isang independent commission. Kaya nga ako nag-file ng panukalang batas na mag-create ng independent commission na may mga miyembro na ganito, na qualifications at popondohan ng ganito at may panahon na ganito para imbestigahan at tapusin lahat ito. So kung yung banta ni Romualdez, sa tingin nyo po, para kanino yun? Sa tingin mo, para kanina. Your guess is as good as mine. Pero kung no, Maliwanag naman yun. Maliwanag naman. Hindi naman kailangang Kumbaga sa yung sugat, hindi mo na kailangang anuhin. ako na lang magdidiin.